Nasa linya natin si Assistant Secretary Marcelino Veloso III, Deputy Assistant Secretary for Information Technology. ASEC, magandang umaga, si Joel Siweng po ito. Good morning po, ASEC. Magandang umaga po. Opo, Good morning, Joel Weng. good morning po, ASEC. 62,000 laptops, tapos meron po tayong mga smart TV na pamahagi po sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Pakibanggit nga sa amin, ano ba detalye nito? Sino bang tatanggap po nito? Mga teachers ba? Non-teaching personnel? Meron bang makikinabang ng mga estudyante dyan? Opo. So yung package ngayon po ay tatlo. Smart TV, para sa mga paralan po to sa iba't ibang rehiyon. Laptop for teaching para sa mga guro po natin. At laptop for non-teaching. Ito po ay ibinibigay sa admin officer natin po. So yung smart TV, kada paaralan, taglilima yan po. Sa laptop for teaching, taglilima rin po kada paaralan. Yung laptop for non-teaching, for one admin officer per division po. So yan po yung recipient ng mga packages na binili natin po. O baka may nagtatanong lang, ASEC Joel, bakit may smart TV? Para saan may ba smart yan? TV? Para saan? Apo. So yung smart TV po, binili natin yan dahil ito po ay makapagtulong sa pagturo. Kung online ang paralan, maaari natin gamitin po ang Khan Academy at iba pang mga plataforma para sa pagturo. Kung walang internet man, at marami mga paral natin wala pa, maaaring magamit pa to para sa preloaded na mga educational videos po. Magandang balita po ito considering na bawas po yung budget ninyo for Yung 10 billion, di ba? for computerization ng ating Department of Education. Buti, meron po kayo naisubi. O, saan ba nahugot yung 1.8 billion, ASEC? So, yung original plan po namin ay 12.3 billion. Yan po yung hiningi namin sa Kongreso para sa DepEd Computerization Program. Yung binigay sa amin ay 2.4 billion. So, yung 80% na yan yung ginamit po na halaga para sa pagbili ng smart TV at laptops po. Kailan po ito masisimulang i-distribute, ASEC? So, ngayon, nakakatapos lang po natin yung procurement dahil noong 2024 pa lang, sa pamumuno ni Sec. Sani Angara, hindi na hinintay ang paglabas ng GAA ng 2025 para simulan ang proseso ng procurement. So, nasa execution phase na po tayo at inasahan natin na magsimula na po ang delivery. Kailan naman mabibigyan po yung actually hindi na maibibigay sa estudyante to, Weng. Parang siguro computers para maturuan ng mga estudyante kung paano gumamit, no? Meron bang ganon na programa, ASEC, para sa mga estudyante naman, yung mga laptop? Opo, so meron tayong sa 2022 at 2023 at 2024, meron po tayong tinatawag na e-learning cart. So dalawa po itong cart na pwede idala sa iba't ibang silid-aralan at each cart contains 23 laptops. So total yan po, 46 laptops. Nagiging mobile cart po to, para may mobile computer lab na pwede gamitin po ng mga estudyante. So hindi kami nakapagbili ngayon po ng 2025 dahil nga nakaltas yung budget. Pero meron na po itong mga e-cart na umaandar sa mga iba't ibang paaralan natin ngayon. Kung sakali po, sa ngayon po, ASEC, wala pa itong pinag-uusapan natin na tig-5 sa bawat teachers, hindi po ba, na laptop. Ano po ang ratio natin ng laptop to teacher? So hindi po tayo ngayon nag-1:1 sa mga pagbili ng laptop para sa teacher. Yung binibilihan po natin, di ba, meron po tayong 54,000 schools. Yung plano po natin ngayon is to give at least each school, meron silang tagli-5 laptop. Yan yung original plan. No? So kung 1:1 natin okay, sabihin natin na yung binili natin ng mga laptop noong 2022 to 2024, i-add natin lahat po yun. So that's about 107,000 laptops siguro. At meron po tayong mga 870,000 teachers siguro. So kung i-1:1 natin, 12.5% lang siguro yan ng mga guro na may laptop. So yung ratio is to 1 laptop for every 8 teachers. Kung yan yung disenyo natin na 1 teacher is to 1 laptop. Pero hindi yan yung current design ng programa. Yeah, so medyo malayo tayo doon sa 1:1. Malaking budget ang kakailanganin natin doon, ASEC. Opo, pero sana po mabigyan natin ng Kongreso, bigyan kami, pero as of now, we are working with what we have naman po. Pero at tinutulungan naman po na
Pero Sige kung po. ganun kahina yung ratio natin sa laptop to teacher ratio, at saka malaki pa yung kakulangan natin pagdating sa mga implements, di po ba, para sa online teaching natin, yung po bang computerization program natin ay masasabi nating effective? Ngayon po, dahil yun nga, we are trying to digitize our way of teaching, our way of learning, yung EdTech po is now going to be something, kung i-introduce po sa mga teachers ngayon, naninibago pa sila. So that's why we are including now upskilling, capacity building for our teachers to adapt to this new way of teaching po. Okay, siguro magandang Ang problema lang dun, Joel, Asek, kung halimbawa tinuturuan natin sila sa maging techie, di ba, Asek, na maitaas yung kanilang kaalaman, kung kulang naman sa gamit, paano nila maisasakatuparan yung kaalaman na Actually, yun? parang hiraman ang dating. Oo. Alam mo, ang laptop, personal yan di ba? Pagka Totoo. laptop, syempre gusto mo yung Gamit laptop, mo. gamit mo Oo. mismo, no? So, ideally, dapat ganun. Kaya lang, syempre, kulang tayo sa Hindi pondo. talaga kaya, oo. Oo. Ito po ang budget na kailangan. So ngayon po, sa ating curriculum yata, nagsisimula ang digital literacy sa grade 4. So hindi naman kailangan na 1:1 at that time. So pinag-aaralan natin ngayon sa DepEd, ano ba yung tamang ratio kung mag-share yung mga bata sa isang device? Ano yung tamang ratio? 1:5 pa? 1:10? Pwede bang tablet? Pwede bang smartphone sa kanyang level? So pinag-aaralan na po natin itong mga bagay para maganda po ang practice on the ground. Pero Once we magandang finally simula na po implement ito, Asek. Magandang simula na po yan. Yes, okay. In the meantime, Salamat po. alamin Salamat natin yung mga development. But in the meantime, Asek, salamat sa oras mo. Thank you. Good morning po, Asek. Thank you, ma'am. Mag-ingat po Thank kayo. you, Magandang thank you, umaga ma'am. po sa inyo. Thank you, sir. Good Si morning. Asek Marcelino Veloso III, mga kapuso.